Pagkalipas ng 10 taon mula nang maghiwalay, bumalik ang isang lalaking tagumpay kasama ang bagong asawa upang ipagyabang ang yaman at iparamdam ang pagsisisi sa dating iniwan. Ngunit gumuho ang kanyang pagmamataas nang harapin niya ang katotohanang hindi kailanman bumagsak ang babaeng tinalikuran. Sa halip, mas naging matatag at matagumpay pa siya. Ano ang nakita niya na nagpaiwan sa kanya ng katahimikan at matinding hiya sa kanyang pag-alis? Ang mamahaling itim na sedan ay tila isang dambuhalang hayop na naligaw sa masikip na eskinita ng tondo. Bawat pag-usad nito sa bakubakong kalsada ay agaw pansin. Ang mga batang naglalaro ng tumbang preso ay napapatigil. Ang mga tsismosang nagkukumpulan sa tindahan ay napapalingon. At ang mga nakasampay na damit sa bawat bintana ay tila yumuyukod sa pagdaan nito. Sa loob ng sasakyan, ang lamig ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang inis sa mukha ni Isabel Suarez. Tinakpan niya ang kanyang ilong ng panyong may burda ng kanyang inisyal. "My God, Marco! I can't believe you lived here!" Reklamo niya. Ang kanyang manipis na boses ay puno ng pagkasuklam. "Can we just get this over with? The smell is making me sick." Amoy isda at kanal. Ngumisi lang si Marco de Leon. Hindi niya sinagot ang asawa. Sa halip, ipinako niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana. 10 taon. 10 taon na ang lumipas, ngunit para sa kanya, ang amoy ng tondo ay hindi nagbabago. Amoy ng kahirapan. Amoy ng kabiguan. Amoy ng buhay na buong lakas niyang tinalikuran. Ito ang kahariang minsan niyang tinakasan. At ngayon, binabalikan niya ito, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang hari. Isang hari na handang ipagmalaki ang kanyang korona ng tagumpay. Naalala niya ang huling gabi niya sa lugar na ito, ang maliit na bahay na gawa sa yero at lumang kahoy. Ang kulob na kwarto kung saan nagsisiksikan ang kanilang mga pangarap. O mas tamang sabihing, ang mga pangarap niya. Naalala niya ang mukha ni Celeste, puno ng pagtitiwala, habang nangangako siyang aalis para maghanap ng mas magandang buhay para sa kanila. Isang matamis na kasinungalingan. "I bet your ex-wife is selling fish at the market now, right?" Muling sabi ni Isabel na sinubukang pagaanin ang kanyang pakiramdam. "Or maybe she married some tricycle driver?" Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. "Something like that," mahina niyang sagot. Iyon mismo ang imaheng nabubuo sa kanyang isip sa loob ng 10 taon. Si Celeste, payat, losyang, sunog sa araw. Ang dating ganda nito ay siguradong nilamon na ng hirap at pagod. At ang anak nila, marahil ay isa na ring batang kalye, marungis at walang pinag-aralan. Masakit, oo. Pero para kay Marco, iyon ang katotohanang kailangan niyang makita. Iyon ang magpapatunay na tama ang naging desisyon niya, na ang pag-iwan sa kanila ay isang sakripisyong kinakailangan para maabot niya kung nasaan man siya ngayon. Isang vice president ng isang malaking korporasyon, may-ari ng magarang sasakyan, at may asawang bata, at maganda na tila isang porselana. "We're here," anunsyo ng driver. Napatingin si Marco sa lugar kung saan dating nakatayo ang kanilang dampa. Ngunit natigilan siya. Napalitan ng pagtataka ang kanyang pagmamataas. Nawala na ang lumang bahay. Sa kinatatayuan nito, isang gusaling may 3 palapag, malinis ang pintura, at may modernong disenyo ang nakatayo. Sa ibaba nito, isang pinto na gawa sa salamin, ang paulit-ulit na bumubukas at sumasara para sa mga customer na pumapasok at lumalabas. Maliwanag ang mga ilaw sa loob, puno ng mga paninda ang mga estante. At sa itaas ng lahat, isang malaking signboard ang nakasulat sa kulay berde at puti. Celeste Mart. Nanlamig ang mga kamay ni Marco. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. "Ano to?" Halos pabulong niyang tanong sa sarili. Anong nangyari dito? Hindi makapaniwala si Isabel. "Wait, is this it?"
No, this can't be it. The address is correct but hindi na natapos ni Isabel ang kanyang sasabihin. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng convenience store, isang babae ang lumabas. Nakasuot ito ng simpleng itim na blouse at maong pants, pero ang tindig nito ay diretso at puno ng kumpiyansa. Inayos nito ang kanyang buhok na nakapusod at nagsimulang magbigay ng instruksyon sa isa sa kanyang mga empleyado. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Nang lumingon ang babae sa direksyon ng kanilang sasakyan, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Marco. Ang balat nito ay makinis. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng bakas ng paghihirap, bagkus ay may serenidad at lakas. Hindi ito ang babaeng inaasahan niyang makita. Ito ay isang estrangherang may pamilyar na mukha. Ang mukha ng babaeng iniwan niya sa gitna ng kahirapan. Ang mukha ng babaeng inakala niyang matagal ng durog at talunan. Isang pangalan lang ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang bulong na puno ng pagkabigla at hindi maipaliwanag na takot. Celeste. May kung anong kakaiba sa itim na sasakyang yon. Napansin ito ni Celeste kanina pa. Hindi ito ordinaryong sasakyan na napapadaan lang sa kanilang eskinita. Masyadong bago, masyadong makintab, masyadong malinis para sa tondo. Nakaparada ito sa tapat, tila isang itim na panter na tahimik na nagmamasid sa kanyang teritoryo, pero ibinaliwala niya lang ito. Marami siyang kailangang asikasuhin. Ang mga bagong dating na delivery, ang schedule ng mga tauhan niya para sa susunod na linggo, ang papalapit na recital ni Angela. Wala siyang oras para sa mga misteryosong sasakyan. Ma'am Celeste, dumating na po yung order nating mga ice cream, sabi ni Liza, isa sa kanyang mga staff. Sige, pakicheck at ilagay na agad sa freezer. Siguraduhing tama ang bilang. Sagot ni Celeste, ang kanyang atensyon ay nasa listahan na hawak niya. Sa isang iglap, tila humangin ng malamig sa kabila ng init ng hapon. Naramdaman niyang may mga matang nakatitig sa kanya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa papel. At doon, nakita niya sila. Isang lalaki at isang babae, papalabas mula sa itim na sasakyan. Sa loob ng isang segundo, tila napipi ang buong tondo. Nawala ang ingay ng mga nagtatakbuhang bata, ang sigaw ng mga nagtitinda, ang tunog ng mga dumadaang tricycle. Ang tanging narinig ni Celeste ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. 10 taon. 10 taon ng pawis, luha, at walang tulog na mga gabi. 10 taon ng pagbuo sa kanyang sarili mula sa pagkawasak. At sa isang iglap, ang multo ng kahapon ay nakatayo sa kanyang harapan. Buhay na buhay, si Marco. Mas tumanda ito, pero naroon pa rin ang pamilyar na tindig. Ang mamahaling relos sa kanyang pulso ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang damit ay may plansa, ang kanyang sapatos ay makintab. At sa tabi niya, isang babaeng mas bata, nakasuot ng damit na mas mahal pa siguro sa buwan ng kita ng buong tindahan niya. Sa isang kisap mata, ibinalik ni Celeste ang pader na 10 taon niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ikinulong niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng alaala. Ang natira sa kanyang muka ay isang kalmadong profesionalismo. Hinarap niya sila ng buong buo. Celeste! Wow! Ikaw na nga! Unang nagsalita ang babae, si Isabel. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng kalkulasyon at bahagyang pangmamaliit. You've changed a lot. Sinwerte ka yata ng husto, ano? Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Celeste. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ito swerte. Sipag ang tawag dito. Mahinahon niyang sagot. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng anumang emosyon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Marco, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Tila nakakita ng isang aparisyon. Ikinagagalak kitang makitang muli, Marco, sabi ni Celeste.
Ang bawat salita ay binitawan niya ng may kontrol at ito siguro ang pinili mo. Ang kanyang tingin ay bahagyang dumaplis kay Isabel, sapat lang para iparamdam ang kahulugan ng kanyang sinabi. Namula ang mukha ni Marco. May gusto siyang sabihin, pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Ang lahat ng senaryong inihanda niya sa kanyang isip. Ang kanyang pagiging arogante, ang kanyang pagiging maawain, ay naglahong parang bula. Sa harap ng babaeng ito, hindi siya ang hari na nagbabalik. Pakiramdam niya, siya ang pulubing nakikiusap. "Mommy!" Isang matamis na tinig ang bumasag sa tensyon. Mula sa gilid ng kalye, isang dalagitang nakauniforme, may dalang backpack at violin case, ang tumakbo palapit. Agad na nagbago ang anyo ni Celeste. Nawala ang malamig na maskara at napalitan ito ng pinakamatamis ng ngiti. "Angela, anak?" Sinalubong niya ang yakap ng anak. "How's school?" "It was great, Mommy. Teacher said my final piece is almost perfect." Masayang sagot ni Angela. Pagkatapos ay napansin niya ang mga bisita ng ina. Napatingin siya sa mga ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad, hindi takot. "Mommy, sino po sila?" Noon lang tila natauhan si Marco. Ito na ang kanyang anak. Ang anak na iniwan niya. Ang ganda-ganda nito, ang talino-talino tingnan. Isang parte sa kanya ang gustong sumigaw. Gustong sabihing, "Ako ang ama mo." Nagbukas ang kanyang bibig. "Ako ang..." Matagal nang kakilala ni Mommy, anak. Malumanay, ngunit madiin na putol ni Celeste sa anumang sasabihin ni Marco. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon na lamang dito. Hindi na niya muling sinulyapan pa ang dalawang bisita. Ang mensahe ay malinaw. Tapos na ang usapan. "Halika na sa loob, Gela. I'm sure you're hungry," sabi niya. At akay-akay na ang anak papasok ng tindahan, patungo sa pinto na papasok sa kanilang tahanan sa itaas. Para kay Marco, ang bawat hakbang ni Celeste palayo ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Isang sampal na hindi pisikal, pero mas malalim ang kirot. Hindi man lang siya pinagalitan, hindi siya sinigawan, hindi siya sinumbatan. Mas masahol pa roon. Trinato siya ni Celeste na parang hangin, isang estranghero, isang anino mula sa nakaraan na hindi na mahalaga. Naiwan siyang nakatayo roon. Kasama si Isabel na ngayon ay hindi na makapagsalita sa sobrang inis. Ang hari ng tondo ay bumalik sa kanyang kaharian, hindi para pagtawanan ang pagbagsak ng kanyang reyna, kundi para lamang matuklasan na ang reyna ay hindi kailanman yumuko. Sa katunayan, nagtayo na ito ng sarili niyang palasyo, at sa palasyong yon, siya ay wala ng lugar. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan, pabalik ay halos nakakabingi. Malayo ito sa maingay na pagmamataas na namayani sa kanila kaninang papunta. Ngayon, ang hangin ay mabigat, puno ng mga hindi masabing salita at ng mapait na lasa ng katotohanan. Si Marco ay nakatitig lamang sa labas, ngunit wala siyang tunay na nakikita. Ang mga naglalakihang gusali ng Makati na kanilang dinadaanan ay tila mga anino lamang sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw sa kanyang isip ay ang mukha ni Celeste, kalmado, matatag, at ganap na estranghero. At ang mukha ni Angela, inosente, masaya, at may mga matang katulad na katulad ng sa kanya. "I can't believe her! The nerve!" Biglang basag ni Isabel sa katahimikan. Ang boses niya ay nanggagalaiti. Sino siya sa inaakala niya? To treat us like that? After all, you're still the father of her child. Dapat ay magpasalamat pa siya at binalikan mo siya. Hindi kumibo si Marco. At ang lugar na yon, my God, Marco, napahiya ako. Para tayong mga tanga na nakatayo doon habang tinalikuran niya lang tayo. She did that on purpose, para ipamukha sa atin na successful na siya. Patuloy lang sa pagrant si Isabel, ngunit para kay Marco, ang mga salita niya ay tila ugong na lamang ng bubuyog.
Wala siyang marinig kundi ang paulit-ulit na pag-ulit sa kanyang isipan nang huling sinabi ni Celeste, "Matagal nang kakilala ni Mommy, anak. Kakilala lang. Isang kakilala. Ganoon na lamang siya." "Marco, are you even listening to me?" Sigaw ni Isabel, puno ng frustrasyon. Doon na tila napuno si Marco. Sa isang iglap, ang lahat ng pagkabigla, pagkadismaya, at kahihiyan ay nagsama-sama at naging isang matalim na salita. "Isabel, tumahimik ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at mababa, ngunit may bigat na hindi pa kailanman narinig ng kanyang asawa. Natigilan si Isabel, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi pa siya kailanman ginanoon ni Marco. Ang natitirang biyahe ay ginugol sa isang mas matinding katahimikan. Pagdating nila sa kanilang mansyon sa isang eksklusibong subdibisyon, agad na bumaba si Marco. Hindi na niya hinintay pa si Isabel. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa Italian marble ay umaling-awngaw sa malawak at walang buhay na pasilyo. Ang mga mamahaling painting sa dingding at ang mga eleganteng muebles ay tila nangungutya sa kanya. Ito ang ipinalit niya sa tondo. Ang isang malamig at tahimik na palasyo kung saan ang tanging maririnig mo ay ang sarili mong pag-iisa. Pumasok siya sa kanyang study, isang silid na puno ng mga libro at mga tropeyo ng kanyang tagumpay, at nilock ang pinto. Hindi niya kayang tingnan si Isabel. Hindi niya kayang harapin ang sarili niya. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa dilim ng kanyang isipan, ang mga imahe ay lalong lumilinaw. Si Celeste, si Angela, ang Celeste Mart. Paano? Paano nangyari ang lahat ng yun? Ang babaeng iniwan niyang halos walang-wala. Paanong nakapagtayo ng isang negosyong tila napakatagumpay? Saan siya kumuha ng puhunan? Sino ang tumulong sa kanya? Ang mga tanong ay bumabayo sa kanyang ulo at ang hindi pagkakaalam sa mga sagot ay unti-unti siyang binabaliw. Hindi na ito tungkol sa pagmamataas. Ito ay naging isang obsesyon, isang pangangailangang malaman ang kwento ng 10 taon na nawala sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero mula sa kanyang pribadong contact list. "Ramos!" Sagot ng boses sa kabilang linya. "Ramos, it's Marco De Leon," diretsong sabi ni Marco. "I have a job for you. Confidential." "Of course, sir. What do you need?" "I need information on a woman. Celeste Reyes." Ibinigay niya ang address sa tondo. "I want to know everything. Her business, how she started it, her finances, her relationships for the past 10 years. Everything. I want the report yesterday." "Consider it done, sir." Pagkababa ng tawag, hindi pa rin mapakali si Marco. Ang isang private investigator ay kikilos, pero matatatagalan pa yon. Ang kanyang pagkainip ay hindi makapaghintay. Binuksan niya ang kanyang laptop. Sa una ay nag-alinlangan siya. Anong hahanapin niya? Pero itinulak siya ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang mga salita sa search bar. Angela Reyes Tondo. Ilang sandali lang, lumabas ang mga resulta. Karamihan ay mga social media profile ng iba't ibang tao. Ngunit isang link mula sa isang lokal na online news site ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang headline, "Tondo's Piano Prodigy. Angela Reyes secures spot in National Music Competition Finals." Kinilabutan si Marco. Dahan-dahan niyang niklik ang link. Bumungad sa kanya ang isang litrato ni Angela, nakangiti habang nakaupo sa harap ng isang grand piano. Ang ngiting iyon, ang kumpiyansa sa kanyang mga mata, iyon ang anak niya. Binasa niya ang artikulo. Inilalarawan nito ang talento ni Angela, ang kanyang dedikasyon at ang kanyang pangarap. Bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang anak na inakala niyang lumaki sa hirap ay isang henyo. Isang bituin na malapit, nang magniningning. At habang papalapit siya sa dulo ng artikulo,
Isang pangungusap ang halos makapagpatigil sa kanyang paghinga. Ang taunang kompetisyon ay buong pusong itinaguyod ng isa sa mga nangungunang kumpanya sa bansa, ang De Leon Corporation. Ang korporasyon kung saan siya ang vice president. Ang korporasyon ng kanilang pamilya. Napatitig si Marco sa screen. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang mundo ay biglang lumiit. Ang nakaraan na buong akala niya ay naibaon na niya ay hindi lang nagbabalik. Ito ay nasa harapan niya, naghihintay at nakatakda silang magbanggaan. Okay ka lang talaga, Mami? Tanong ni Angela habang sabay silang naghahapunan. Ito na ang pangatlong beses na tinanong niya iyon mula nang umalis ang kanilang mga bisita. Ngumiti si Celeste, isang ngiting pinilit niyang gawing pinakanatural at pinakamaaliwalas. Oo naman anak, bakit mo naman natanong? Pagod lang siguro si Mami sa buong araw. Tumango si Angela, pero ang mga mata nito ay nanatiling mapanuri. Matalino ang kanyang anak. Alam niyang may nararamdaman itong kakaiba. Pero para sa kapakanan ni Angela, isinara ni Celeste ang baul ng kanyang damdamin. Ipinagpatuloy niya ang pagkain, nakipagkwentuhan tungkol sa eskwela, sa mga kaibigan nito at sa nalalapit na kompetisyon. Ginawa niya ang lahat para maging normal ang gabing iyon. Inasikaso niya ang kanyang anak, tinulungan ito sa homework at hinalikan sa noo bago ito matulog. Ngunit nang mag-isa na lamang siya sa kanyang silid, sa katahimikan ng gabi, na tanging ang mahinang ugong ng aircon ang kanyang naririnig. Ang mga pader na buong araw niyang itinayo ay unti-unting gumuho. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at ang mga alaala na 10 taon niyang pilit kinakalimutan ay bumalik. Bumalik ang mga ito na parang isang malakas na alon. Handang lunurin siya sa sakit. 10 taon na ang nakalipas. Ang hangin sa maliit nilang kwarto ay kulob at mainit. Nakaupo siya sa lumang papag, pinagmamasdan si Marco habang nag-iimpake ito ng iilang damit sa isang bag. Ang bawat galaw nito ay tila isang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Sigurado ka ba talaga dito, Marco? Tanong niya. Ang boses ay garalgal dahil sa pigil na pag-iyak. Lumuhod si Marco sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga mata nito ay puno ng mga pangako. Celeste, mahal, pakinggan mo ako. Kailangan kong gawin to. Para sa atin. Para sa magiging anak natin. Hinaplos nito ang kanyang tiyan na nooy nagsisimula pa lamang umbok. May oportunidad sa Maynila. Isang malaking construction project. Pag nakaipon ako, babalikan kita. Babalikan ko kayo. Bibigyan kita ng buhay na hindi mo pa nararanasan. Naniwala siya. Paano ba naman siya hindi maniniwala? Si Marco ang kanyang mundo, ang kanyang unang pag-ibig. Ang bawat salita nito ay ang kanyang ebanghelyo. Kinabukasan, umalis ito. May mga yakap, may mga luha, at may mga pangakong hindi na kailanman matutupad. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo. Wala siyang natanggap na tawag. Sinabi niya sa sarili na baka abala lang ito. Lumipas ang 1 buwan. Ang perang iniwan nito ay paubos na. Ang kanyang pag-aalala ay unti-unti nang nagiging takot. Isang hapon, napagdesisyonan niyang buksan ang maliit na baul na kahoy na bigay sa kanya ng kanyang yumaong ina. Doon nakatago ang lahat ng kanilang ipon, ang kaunting perang minana niya, at ang perang pinagpaguran nilang dalawa. Iyon ang kanilang emergency fund. Iyon ang kanilang pag-asa. Pagbukas niya ng baul, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala. Walang laman. Kahit 1 sentimo ay wala. Sa umpisa ay hindi niya maintindihan. Hinalughog niya ang buong baul, binaliktad ito, pinagpag, umaasang may 1 perang papel na mahuhulog. Hinalughog niya ang buong bahay, nagbabaka sakaling inilipat lang ito ni Marco.
Ngunit habang tumatagal, ang katotohanan ay unti-unti siyang sinasampal. Hindi ito nawawala. Kinuha ito. At iisa lang ang taong nakakaalam kung nasaan ang baul na yon. Gumuho ang mundo ni Celeste. Napaupo siya sa sahig. Yakap-yakap ang walang lamang baul at doon siya umiyak. Umiyak siya hindi lang dahil sa nawalang pera, kundi dahil sa nawalang tiwala, sa nawalang pangarap, sa nawalang pag-ibig. Niloko siya, pinagnakawan siya, iniwan siyang mag-isa, buntis at walang-wala. Sa mga sumunod na araw, tila isa siyang bangkay na naglalakad. Ngunit isang gabi, habang nakahiga siya sa kadiliman at iniisip kung paano nawawakasan ang lahat, naramdaman niya ito. Isang bahagyang pitik sa loob ng kanyang sinapupunan, isang maliit na galaw, isang maliit na buhay. Napahawak siya sa kanyang tiyan at sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katotohanan ang nanaig. Hindi na siya nag-iisa. May isang buhay na umaasa sa kanya. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang sakit ay naroon pa rin, matalim at malalim, ngunit hindi na ito ang kanyang amo. Ang responsibilidad bilang isang ina ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kinabukasan, gamit ang mga natitirang barya sa kanyang bulsa, bumili siya ng harina at asukal. Nagluto siya ng kakanin at inilako ito sa kalye. Bawat pisong kinikita niya ay iniipon niya. Nagtiis siya ng gutom, nagtiis siya ng pagod. Mula sa paglalako, nakapagpatayo siya ng isang maliit na pwesto. Ang maliit na pwesto ay naging isang maliit na sari-sari store. At ang maliit na sari-sari store sa loob ng 10 taon ng dugo at pawis ay naging Celeste Mart. Bumalik si Celeste sa kasalukuyan. Tumayo siya at lumapit sa pintuan ng kwarto ni Angela. Dahan-dahan niya itong binuksan at sinilip ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ang anghel na nagligtas sa kanya. Ang dahilan ng lahat. Ang lahat ng ginawa niya, ang lahat ng itinayo niya ay para sa batang ito. Para masigurong hindi nito mararanasan ang sakit at hirap na dinanas niya. Nilapitan niya ito at marahang hinaplos ang buhok. Bumulong siya sa hangin. Isang panatang tanging siya lang ang nakakarinig. Hindi hahayaan ni Mami na saktan ka ng kahit sino. Hinding-hindi. Bumalik siya sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay kalmado na. Ang pagbabalik ni Marco ay isang bagyo, ngunit siya ay isang punong matatag na ang mga ugat ay malalim na nakabaon sa lupa. Hindi na siya ang dating Celeste na kayang itumba ng isang ihip ng hangin. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop para i-check ang mga email bago matulog. Ito na ang kanyang naging routine. Isa-isa niyang binasa ang mga ulat mula sa kanyang mga supplier at mga mensahe mula sa mga kliyente. Ngunit isang email ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang subject line ay nakasulat sa malalaking letra. Urgent. Anonymous complaint regarding food safety standards. Mula ito sa Department of Trade and Industry. Kinabahan si Celeste. Binuksan niya ang email at mabilis na binasa ang nilalaman. Nakasaad doon na nakatanggap sila ng isang formal at detalyadong reklamo mula sa isang concerned citizen tungkol sa di umano'y maruruming proseso sa paghahanda ng pagkain sa isa sa kanyang mga branch sa kalapit na barangay. Ang reklamo ay nagsasabing may mga panis na sangkap na ginagamit at hindi maayos na sanitation. Dahil dito, magsasagawa sila ng isang sorpresang inspeksyon anumang araw sa linggong iyon. Napatitig si Celeste sa screen. Imposible. Kilala niya ang kanyang mga tauhan. Mahigpit siya sa kalinisan at kalidad. Bawat branch ng Celeste Mart ay sumusunod sa pinakamataas na pamantayan. Alam niyang malinis ang kanyang konsensya at ang kanyang negosyo. Pero ang isang reklamong tulad nito, totoo man o hindi, ay maaaring makasira sa pangalang 10 taon niyang pinaghirapan. Hindi niya mapigilang isipin. Ang tiempo, ang biglaang paglitaw ni Marco, at ngayon, ang biglaang reklamong ito. Maaari kayang nagkataon lang? O may isang taong
Sadyang gustong sirain ang mundong itinayo niya. Sa mismong sandaling nagbabalik ang multo ng kanyang nakaraan, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ordinaryong problema sa negosyo. Pakiramdam niya, ito ay simula pa lamang ng isang bagong laban. May nagbago kay Marco. Napansin ito ni Isabel sa mga araw na sumunod sa kanilang pagdalaw sa tondo. Ang kanyang asawa, na dating laging abala sa pagpapayaman, ay naging isang taong hindi niya nakilala. Palagi itong malalim ang iniisip, nakatitig sa kawalan. Ang dating paglalambing ay napalitan ng iritasyon at higit sa lahat, naging malihim ito. Ilang gabi na niya itong nahuhuling gising pa sa study, may kausap sa telepono, sa boses na pabulong. Kagabi, nakita niya itong nakatutok sa laptop. Isang video'y ng isang batang babae na tumutugtog ng piano. Nang maramdaman siya ni Marco, mabilis pa sa 4:00 nitong isinara ang laptop. Tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ano yon? Tanong ni Isabel. Sinusubukang gawing kaswal ang kanyang boses. Wala. Work stuff. Mabilis na sagot ni Marco, umiiwas ng tingin. Hindi tanga si Isabel. Alam niyang nagsisinungaling ito, ang video na yon. May kinalaman yon sa babaeng yon, kay Celeste, at sa anak nito. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa puso ni Isabel. Ang takot na ito ay hindi bago. Ito ang takot na palagi niyang kasama mula pa noong una. Ang takot na baka isang araw, ang lahat ng karangyaang tinatamasa niya, ang mansyon, ang mga designer na damit, ang walang katapusang credit card, ay bigla na lang mawala. Nakuha niya si Marco dahil sa kanyang ganda, sa kanyang kabataan, at sa kanyang kakayahang iparamdam dito na siya ang pinakamakapangyarihang lalaki sa mundo. Ngunit alam niyang ang ganda at kabataan ay kumukupas. Si Celeste, ang babaeng akala niya ay isa na lamang kupas na alaala, ay nagbalik bilang isang banta. Isang babaeng hindi lang maganda, kundi matatag at may sariling pinagkukunan ng kapangyarihan. Isang bagay na wala si Isabel. Hindi siya papayag. Hindi siya manonood na lang habang ang buhay na pinangarap niya ay unti-unting binabawi sa kanya. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Marco, gumawa si Isabel ng sarili niyang mga hakbang. Una, tinawagan niya ang isang fixer na matagal na niyang kilala. Gusto kong malaman ang bawat galaw ni Marco de Leon. Utos niya sa kabilang linya. At gusto kong malaman ang lahat ng baho ni Celeste Reyes. Hanapin mo ang pinakamaliit na butas sa kanyang pagkatao. Hindi pa siya nakontento. Kung gusto mong sirain ang isang puno, hindi mo pinuputol ang mga sanga. Sinisira mo ang ugat. Ang ugat ni Celeste ay ang kanyang negosyo. Sa tulong ng kanyang koneksyon, natuntun niya ang pangalan ng isang dating empleyado ng Celeste Mart. Isang babaeng nagngangalang Rita, natanggal dahil sa pagnanakaw. Perpekto. Nagkita sila sa isang maliit at madilim na karinderya sa Quiapo, isang lugar na hindi kailanman tutuntungan ni Isabel kung hindi lang kinakailangan. Si Rita ay may mapait na ekspresyon sa muka at mga matang puno ng inggit. Anong kailangan nyo? Sakin, ma'am. Tanong ni Rita, hindi maitago ang pagtataka. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Isabel. Naglabas siya ng isang makapal na sobre at inilapag ito sa lamesa. Narinig kong hindi naging maganda ang pag-alis mo sa Celeste Mart. Nanlaki ang mga mata ni Rita sa kapal ng sobre. Manloloko ang Celeste na yan, matapos ang lahat ng serbisyo ko. Gusto kong marinig ang lahat, sabi ni Isabel. Isang matamis at makamandag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At gusto kong iparinig mo rin sa iba, lalo na sa DTI. Iyon lang ang kinailangan ni Rita. Ibinuhos niya ang lahat, mga totoong detalye na pinalaki at mga purong kasinungalingang hinabi para sirain si Celeste. Siya ang nagbigay kay Isabel ng ideya tungkol sa issue ng food safety. Madali lang yan, ma'am.
sabi ni Rita habang sinusuksok ang sobre sa kanyang bag. Konting kwento lang sa tamang tao. Tapos na ang usapan. Good, sabi ni Isabel. Naglabas siya ng isa pang sobre, mas manipis. At ito, para sa mga blogger at mga tsismosa sa social media. Gusto kong ang pangalan ni Celeste Reyes at ng tindahan niya ay maging kasing sama ng amoy ng basura sa tondo. Pag-uwi niya sa mansyon, pakiramdam ni Isabel ay muli siyang may kontrol. Pumasok siya sa kanyang walk-in closet, isang silid na kasing laki ng dating bahay ni Marco. Hinaplos niya ang mga sedang damit, ang mga leather na bag, ang mga kumikinang na alahas. Akin to lahat. Bulong niya sa sarili, ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang babaeng determinado. Hindi ko hahayaang agawin to ng isang tagatondo lang. Sa gitna ng kanyang pagpaplano, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Ang fixer niya. May balita na ako, ma'am, sabi ng boses. Nakipagkita ba siya sa babaeng yon? Tanong ni Isabel, ang kanyang puso ay kumakabog. Negatibo, ma'am. Hindi po si Celeste Reyes ang pinuntahan niya. Sagot ng lalaki. Isang music school po sa Quezon City. Napakunot ang noo ni Isabel. Music school? Anong gagawin niya doon? Hindi ko po sigurado, ma'am, pero may kausap siyang isang bata. Babae, teenager. Isang malamig na hinala ang biglang pumasok sa isip ni Isabel. Send me a photo. Now. Ilang segundo lang, isang notification ang lumitaw sa kanyang screen. Binuksan niya ito. Ang litrato ay medyo malabo. Kuha mula sa malayo. Ngunit sapat na ito para makita ng malinaw. Si Marco nakatayo sa labas ng isang silid-aralan, nakangiti. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. At kausap nito ang isang dalagita. Ang anak ni Celeste, ang anak niya. Nabitiwan ni Isabel ang kanyang telepono. Ang lason ng inggit at takot ay mas lalong kumalat sa kanyang sistema, mas puro at mas nakamamatay kaysa dati. Kasinungalingan. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Marco habang pinagmamasdan niya ang pangalan ng eskwelahan, The A-Lab School for Young Musicians. Ang buong pagbisita niya ay nakabalot sa isang magandang kasinungalingan. Sinabi niya sa kanyang sekretarya na ito ay isang routine check sa isa sa mga benepisyaryo ng foundation ng kanilang kumpanya. Isang paraan para masigurong napupunta sa tama ang kanilang pera. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang totoong dahilan. Kailangan niyang makita si Angela. Kailangan niyang malaman kung ang batang nasa lumang litrato sa internet ay totoo. Pumasok siya sa loob. Ang lugar ay simple lang, ngunit puno ng buhay. Mula sa bawat silid ay may maririnig kang iba't ibang tunog. Isang violin, isang cello, isang boses na kumakanta. Malayo ito sa nakakabinging katahimikan ng kanyang mansyon. May init dito, may pangarap. Sinalubong siya ng headmistress, isang matandang babae na may mabait na ngiti. Mr. De Leon, what a pleasant surprise. Welcome to A-Lab. Thank you for having me, sagot ni Marco. Pinilit ngitian ito. I was just in the area. I wanted to see for myself the wonderful work you're doing here, especially with our scholars. Of course, we are eternally grateful to De Leon Corporation, sabi ng guro. In fact, our top scholar is just finishing her practice. Siya ang pambato namin sa nalalapit na national competition. Would you like to meet her? Tumango si Marco. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Dinala siya ng headmistress sa isang maliit na studio. Sa loob, sa harap ng isang itim na grand piano, nakaupo ang isang dalagita. Likod lamang nito ang nakikita. Angela, may bisita tayo, malambing na sabi ng guro. Dahan-dahang lumingon ang dalagita. At muli, parang huminto ang oras para kay Marco. Sa malapitan, mas malinaw ang lahat. Ang hugis ng kanyang mga mata ay mula kay Celeste, ngunit ang kanyang ilong at ang paraan ng pagngiti nito ay mula sa kanya.
Good afternoon po. Magalang na bati ni Angela. Tumayo ito para magbigay respeto. Halatang profesional at sanay humarap sa mga nakakatanda. Angela, this is Mr. Marco De Leon from De Leon Corporation, the main sponsor of your competition. Pagpapakilala ng headmistress. Nakita ni Marco ang bahagyang gulat sa mga mata ni Angela na agad na palitan ng isang magalang na ngiti. It's an honor to meet you, sir. Thank you so much for your support. The honor is all mine, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay tila hindi kanya. Narinig ko na napakagaling mo raw. Naku, Mr. De Leon, she's more than that. She's a genius, sabat ng guro. Angela, why don't you play your competition piece for Mr. De Leon? Tumango si Angela at muling umupo sa harap ng piano. Huminga ito ng malalim, ipinikit ang mga mata at nagsimulang tumipa. Ang unang nota pa lang ay tila isang kidlat na gumising sa kaluluwa ni Marco. Ang musika ay hindi lang basta tunog. Ito ay isang kwento. Nagsimula ito ng malungkot at mabagal, tila naglalarawan ng isang madilim at mahirap na paglalakbay. Naramdaman ni Marco sa bawat nota ang pakikibaka, ang mga luhang hindi nakikita, ang pag-asang unti-unting namamatay. Ito ang kwento ni Celeste. Pagkatapos, unti-unting bumilis ang tempo. Ang musika ay naging puno ng determinasyon. Naging isang awit ng paglaban. Tila isang maliit na binhi na pilit sumisibol mula sa bitak-bitak na lupa. Ito ang kwento ng pagtayo ni Celeste mula sa abo. At sa huli, ang musika ay umabot sa kasukdulan. Isang malakas, maningning at matagumpay na himig. Isang deklarasyon ng kalayaan at tagumpay. Isang awit ng reyna na hindi kailanman yumuko. Nang matapos ang huling nota, ang katahimikan sa silid ay mabigat. Nakatingin lang si Marco sa mga daliri ni Angela. Hindi makapaniwala sa narinig. Ang batang ito, ang anak niya, ay hindi lang tumutugtog. Nagsasalaysay ito gamit ang musika. At ang isinalaysay nito ay ang buhay na hindi niya kailanman nasaksihan. That was, nagsimula si Marco, ngunit walang salitang sapat. Beautiful. Ngumiti si Angela, isang ngiting nahihiya. Nagpaalam na ang headmistress para bigyan sila ng kaunting privacy. Naiwan silang dalawa. Matagal ka na bang tumutugtog? Tanong ni Marco. Sinubukang magsimula ng usapan. Since I was 6 po, Mommy saved up a lot just to buy me a small keyboard back then. May kinuha si Marco mula sa kanyang briefcase. Isang maliit na regalo. Isang lumang libro ng mga piyesa ng isang hindi kilalang kompositor. I saw this in an old bookshop. I thought a true musician would appreciate it. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Wow! This is a rare collection. Paano niyo po? Thank you po. Thank you so much. Ang tuwa sa kanyang muka ay puro at totoo. At sa isang saglit, naramdaman ni Marco ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang kaligayahang maging isang ama. Dahil sa bugso ng damdamin, isang tanong ang kusang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Your father. Nagsimula siya, medyo nag-aalangan. Does he watch you play? Biglang nagbago ang liwanag sa mukha ni Angela. Ang maningning na ngiti ay napalitan ng isang anino ng lungkot. Tumingin ito sa mga teklado ng piano. I've never met him po, mahina niyang sagot. Sabi ni Mommy, pumunta daw po siya sa isang malayong lugar. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumusok sa puso ni Marco. Isang malayong lugar. Hindi siya pumunta sa isang malayong lugar. Iniwan niya sila. Tinakbuhan niya sila. Naramdaman niya ang sakit, ang pagsisisi, ang bigat ng 10 taon ng kanyang pagkukulang. Ang lalaking mayaman at makapangyarihan ay biglang naramdamang siya na ang pinakamahirap at pinakakawalang kwentang tao sa buong mundo. Nagpaalam siya agad.
Hindi na makayanan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, tila ba'y ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Pagpasok niya sa kotse, bago pa man niya masabi sa driver na umalis na, tumunog ang kanyang telepono. Ang sekretarya niya. "Sir Marco," sabi ng boses sa kabilang linya. "Tumawag po ang opisina ng chairman. May desisyon na po sila." "Anong desisyon?" Walang ganang tanong ni Marco. "Para po sa magiging presenter ng Young Musician of the Year Award sa darating na gala night. Ang chairman po mismo ang pumili." "Okay, so who is it?" "Kayo po, sir. It was decided that you will be the one to personally present the award on stage." Nabitiwan ni Marco ang kanyang telepono. Napasandal siya sa upuan. Ang kanyang paghinga ay tila naputol. Ang kapalaran ay tila pinaglalaruan siya sa pinakamasakit na paraan. Ang taong wawasak sa pangarap ng ama ay siya ring magbibigay ng tropeo sa anak nito. Nakatitig lang si Marco sa kanyang telepono na nahulog sa mamahaling carpet ng kanyang sasakyan. Ang boses ng kanyang sekretarya ay tila umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang sirang plaka na nagpapatugtog ng kanyang sentensya. "Kayo po, sir, ang mag-aabot ng award." Pag-uwi niya sa bahay, hindi niya pinansin ang pagbati ng mga katulong o ang tanong ni Isabel kung saan siya nanggaling. Dumiretso siya sa kanyang study, ang tanging lugar sa mansyon kung saan pakiramdam niya ay ligtas siya. Ngunit ngayon, kahit ang mga pader ng silid na ito ay tila lumalapit sa kanya, unti-unti siyang sinasakal. Binuksan niya ang kanyang laptop, umaasang ang pagbuhos ng kanyang atensyon sa trabaho ay makakatulong para takasan ang realidad. Ngunit habang nagbubukas ito, isang email notification ang lumitaw. Galing sa foundation. Ang subject, official. Announcement of the Young Musician of the Year winner. Nanginginig ang kanyang kamay habang ginagalaw ang mouse papunta sa email. Isang pag-click at bumungad sa kanya ang opisyal na dokumento, kumpleto sa letterhead ng De Leon Corporation. At sa gitna ng pahina, nakalimbag sa malinaw at hindi maikakailang mga letra, ang pangalan, Angela Reyes. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Hindi na ito sabi-sabi, hindi na ito usap-usapan. Ito na ang katotohanan, nakasulat sa itim at puti. Ang kapalaran ay hindi lang kumakatok sa kanyang pinto. Sinisipa na nito ito para wasakin. Paano niya gagawin ito? Paano siya aakyat sa entablado, haharap sa daan-daang tao, at iaabot ang tropeo sa anak na 10 taon niyang kinalimutan? Anong sasabihin niya? Anong mukha ang ihaharap niya? Ang mukha ng isang mapagbigay na sponsor o ang mukha ng isang duwag na ama? Bago pa man niya masagot ang sarili niyang mga tanong, isang sunod-sunod na buzz ang narinig niya mula sa kanyang cellphone. Mga mensahe mula sa kanyang personal assistant. "Sir, have you seen this? It's going viral. Sir Marco, I think we have a problem." Kasunod ng mga mensahe ay ang mga links. Nag-aalangan man, binuksan niya ang una. Isang Facebook post mula sa isang sikat na blogger. Ang litrato ay isang malaking daga malapit sa isang basurahan. At sa ibabaw nito, nakasuperimpose ang logo ng Celeste Mart. Ang caption? "Kadiri, eto ba ang kinakain natin sa Celeste Mart? Sajar boycott Celeste Mart, Peste Mart." Mabilis niyang binuksan ang isa pang link, isang Twitter thread. Puno ito ng mga litrato ng di umano'y maruruming kusina at mga panis na pagkain, kasama ang mga testimonya mula sa isang dating empleyado. Ang hashtag na boycott Celeste Mart ay nagte-trending. Ang mga komento ay brutal. "Kaya pala mura, kasi bulok. My God, I buy my daughter's snacks there. Never again. Dapat ipasara yan. Nakakamatay." Isang bagyo. Isang perpektong bagyo ng paninira at si Celeste ay nasa gitna nito. Agad na naintindihan ni Marco. Hindi ito nagkataon lang ang pagdalaw nila.
Ang pagbabago ng kanyang kilos, ang biglaang pag-atake sa negosyo ni Celeste. May gumagalaw sa dilim, may humahabi ng isang masamang plano, at habang iniisip niya iyon, ang mukha ni Isabel ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang galit nito sa kotse, ang mga matang puno ng inggit, ang mga salitang puno ng lason. Sino siya sa inaakala niya para ipamukha sa atin na successful na siya? Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Si Isabel, ang asawa niya, ang babaeng dinala niya sa tondo para ipagmalaki ang kanyang tagumpay, ay siya ngayong gumagawa ng lahat para wasakin ang tagumpay ng iba. Pakiramdam ni Marco ay nasusukol siya. Ang kanyang mundo ay guguho sa dalawang magkaibang direksyon. Sa isang banda, ang personal niyang impyerno, ang pagharap sa anak na kanyang tinalikuran. Sa kabilang banda, ang profesional na impyerno ni Celeste, isang krisis na posibleng kagagawan mismo ng kanyang asawa. Ano ang gagawin niya? Sa gitna ng kanyang pagpapanik, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang study. Pumasok si Isabel, may dalang isang tasa ng tsaa. Nakangiti ito, isang nangiting tila napakatamis at inosente. Anong problema, Marco? Malamig nitong tanong. Kanina ka pa dyan, para kang nakakita ng multo. Tinitigan siya ni Marco. Tinitigan niya ang kanyang magandang asawa, ang babaeng pinili niya. At sa likod ng maamong nangiti at nag-aalalang mga mata, nakita niya ito. Isang maliit, halos hindi mapansing kislap. Ang kislap ng tagumpay, isang kislap na tanging siya lang sa buong mundo ang makakakita. Ang katahimikan, ang unang senyales ng bagyo. Kinaumagahan, pagbukas ng Celeste Mart, wala ang karaniwang dagsa ng mga suking bumibili ng pandesal at kape. Wala ang ingay ng mga batang humihingi ng pambili ng candy. Ang tanging maingay ay ang telepono sa counter na walang tigil sa pagtunog. Ngunit hindi ito mga order. Ito ay mga reklamo, mga kanselasyon mula sa mga catering client at mga tanong na puno ng pagdududa mula sa mga matagal ng suki. Ang lason na ikinalat online ay mabilis na kumakalat sa totoong buhay. Sa loob ng opisina, tinitingnan ni Celeste ang mabilis na pagbaba ng kanilang sales report. Sa tabi niya, si Mang Tony, ang kanyang pinagkakatiwalaang manager mula pa nung una ay hindi mapakali. Ma'am Celeste, anong gagawin natin? Nag-uumpisa ng maniwala ang mga tao. Nag-aalalang sabi nito. Huminga ng malalim si Celeste. Naramdaman niya ang takot, ang galit, ang pag-aalala. Ngunit isinantabi niya ang lahat ng iyon. Ngayon ang panahon para maging leader, hindi biktima. Tinawag niya ang lahat ng kanyang empleyado para sa isang kagyat na pagpupulong. Nakatayo sila sa kanyang harapan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba. Sila ang mga taong umasa sa kanya. Mga pamilyang nakasalalay sa Celeste Mart. Alam kong nabasa niyo na ang mga kumakalat sa internet. Panimula ni Celeste, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Alam kong natatakot kayo, pero gusto kong tingnan niyo ako sa mata. Isa-isa niyang tiningnan ang kanyang mga tauhan. Ang bawat sentimo na ipinundar natin dito ay galing sa malinis na paraan. Ang bawat pagkaing inihahain natin ay niluto ng may pag-iingat at pagmamahal. Itinayo natin ito sa katapatan. Pinagpagura natin ito at hinding-hindi ako papayag na wasakin ito ng mga kasinungalingan. Isang bagong determinasyon ang umusbong sa mga mata ng kanyang mga empleyado. Kaya ito ang gagawin natin. Pagpapatuloy niya, haharapin natin sila. Makikipagtulungan tayo sa mga health inspector. Bubuksan natin ang ating mga kusina. Ipapakita natin sa kanila na wala tayong itinatago. At higit sa lahat, hindi tayo titigil sa pagbibigay ng pinakamahusay na serbisyo. Maliwanag ba? Isang sabay-sabay na, "Opo ma'am," ang naging sagot. Pagkatapos ng pulong, umuwi muna si Celeste para salubungin si Angela mula sa eskwela.
Nadatnan niya ang anak sa sala. Tahimik na nakaupo. Hawak ang cellphone na nito. Nang makita siya nito, agad itong tumakbo at yumakap sa kanya. Ang mga balikat nito ay nanginginig. "Mommy, totoo po ba yung mga sinasabi nila?" Tanong ni Angela. Ang boses ay basag. "Nabasa ko po sa Facebook. Sabi nila, madumi daw po tayo." Hinaplos ni Celeste ang buhok ng anak at marahang iniharap sa kanya. Nakita niya ang luha sa mga mata nito. Ito ang pinakakinatatakutan niya, ang makita ang kanyang anak na nasasaktan dahil sa isang laban na hindi naman nito dapat pinoproblema. "Gela, makinig ka kay Mommy," mahinahon niyang sabi. Ang mga salita ay madaling bitawan, lalo na kung nakatago sa likod ng screen. Pero ang katotohanan, iisa lang. At alam natin ang totoo, di ba? Pinunasan niya ang mga luha ni Angela. "Ang talento mo, totoo yan. Ang musika mo, totoo yan. Ang pangarap mo, totoo yan. At walang sino man ang makakaagaw niyan sa'yo, kahit anong putik pa ang ibato nila sa atin. Okay?" Tumango si Angela. Medyo gumaan ang loob. Kinagabihan, bumalik si Celeste sa opisina kasama si Mang Tony. Kailangan nilang malaman kung saan nanggagaling ang atake. "Ma'am, naisip ko lang po," sabi ni Mang Tony. "Yung mga litratong ginamit nila, parang pamilyar po. Parang kuha talaga sa loob ng branch natin sa Stamesa. Pero paanong nangyari yon?" "CCTV, ma'am. Baka may makita tayo." Ilang oras nilang pinanood ang mga recording mula sa nakaraang linggo. At doon, nakita nila. Isang pamilyar na babae. Si Rita, ang empleyadong tinanggal niya, na palihim na kinukuhanan ng litrato ang mga sulok ng kusina. Ngunit hindi lang yon. May nakita silang isang eksena na mas nakakabahala. Sa labas ng tindahan, kinakausap ni Rita ang isang lalaking naka-hoodie at may iniaabot itong sobre. Hindi nila makita ang mukha ng lalaki, ngunit malinaw na may nag-utos kay Rita. Habang nakatitig si Celeste sa grainy na imahe sa screen, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang biglaang paglitaw ni Marco. Ang mapanuring tingin ng asawa nito. At ngayon, isang planadong pag-atake sa kanyang negosyo. Hindi ito nagkataon lang. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello, is this Miss Celeste Reyes?" Tanong ng isang formal na boses ng lalaki. "Yes, speaking. This is Attorney Sandoval, Legal Counsel for the National Music Competition Committee." Pagpapakilala ng lalaki. Ang puso ni Celeste ay biglang kumabog ng mabilis. "I'm calling regarding one of our finalists, Miss Angela Reyes." "Yes, is there a problem?" Nagkaroon ng bahagyang pag-aatubili sa kabilang linya. "Well, Miss Reyes, the committee has received a formal anonymous complaint. It raises certain concerns regarding your daughter's family background and questions her eligibility under our foundation's charter. Dahil dito, we are compelled to put her case under review." Nabitiwan ni Celeste ang kanyang ballpen. Ang ingay ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang putok ng baril sa tahimik na opisina. Ang atake ay hindi lang pala sa kanyang negosyo. Ito ay direkta ng nakatutok sa pangarap ng kanyang anak. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ni Marco papuntang Tondo ay 1 kilometro ng pagpapahirap sa sarili. Ang bawat patak ng ulan na nagsimulang humampas sa kanyang windshield ay tila isang paalala ng luhang hindi niya iniyak 10 taon na ang nakakaraan. Kasalanan niya. Ang salitang yon ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Isang martilyong pumupukpok sa kanyang konsensya. Ang gulo sa buhay ni Celeste, ang panganib sa pangarap ni Angela. Lahat ng ito ay nagsimula sa isang aroganteng desisyon, ang desisyong bumalik. Ang desisyong ipagmalaki ang isang tagumpay na ngayon ay alam niyang nakaw lang pala.
Kailangan niyang itama ito. Kailangan niyang umamin. Hindi para sa kapatawaran, alam niyang huli na para doon, kundi para subukang pigilan ang apoy na sinimulan ng kanyang asawa bago nito matupok ang lahat. Gabi na nang marating niya ang tondo. Mas malakas na ang ulan. Ipinahinto niya ang sasakyan sa isang madilim na kanto, malayo sa Celeste Mart para hindi makaagaw pansin. Naglakad siya sa gitna ng ulan, hindi alintana ang pagkabasa ng kanyang mamahaling suit. Ang tanging mahalaga ay makausap si Celeste. Nakita niya itong papalabas ng tindahan, mag-isang naglalakad patungo sa nakaparadang delivery van. Mukha itong pagod. Ang mga balikat nito ay tila mas mabigat kaysa dati. Ito na ang kanyang pagkakataon. Celeste! Tawag niya. Halos pasigaw. Para marinig sa gitna ng ulan. Lumingon si Celeste. Nang makita siya nito, ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Hindi ito nagsalita. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Tumakbo si Marco para harangan ang kanyang daan. Celeste, sandali. Pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, Marco. Mariin itong sagot. Ang boses ay walang emosyon. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Pagpupumilit ni Marco, ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Tungkol ito sa mga nangyayari, sa negosyo mo, kay Angela. Alam ko kung sino ang may gawa nito. Pakinggan mo ako, Celeste, please. Sa pagbanggit ng pangalan ni Angela, isang bagay ang nagbago kay Celeste. Ang pader ng yelo na nakapalibot sa kanya ay biglang nagkabitak-bitak. At mula sa mga bitak na yon, isang nag-aalab na galit ang sumabog. Pakinggan ka? Ulit nito. Ang boses ay nanginginig na sa pinipigil na emosyon. 10 taon, Marco. 10 taon akong nabuhay ng tahimik. 10 taon kong itinaguyod ang anak ko ng mag-isa. At sa isang iglap, bumalik ka. At ano ang dala mo? Lason. Sumpa. Bawat salita ay isang dagok na tumama kay Marco. Alam mo ba kung ano ang nararamdaman ng anak ko ngayon? Sigaw ni Celeste. Ang luha ay nagsimula nang humalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Nakikita niya ang pangalan ng negosyong ipinagmamalaki niya na sinisiraan sa internet. At ngayon, pati ang kaisa-isang pangarap niya, gusto niyo pang agawin. Tumawag ang komite ng contest, Marco. May kumwestiyon sa pagkatao ng anak ko dahil sa'yo, dahil sa pagbabalik mo. Ito ang unang beses na nakita ni Marco si Celeste na ganito. Ang babaeng palaging kalmado at kontrolado ay nawala. Ang nasa harap niya ngayon ay isang inang nasasaktan, isang leona na handang pumatay para sa kanyang anak. Hindi, Celeste, hindi mo naiintindihan. Sinubukan ni Marco na magpaliwanag. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Kaya nga ako nandito. Aaminin ko ang lahat. Ang pera noon, ang ginagawa ni Isabel ngayon. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Putol ni Celeste, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang kailangan ko ay umalis ka sa buhay namin. Hindi ka biyaya, Marco. Isa kang kamalasan. Bawat paglapit mo ay nagdadala ng gulo. Kaya pakiusap, kung may natitira ka pang kahit katiting na konsensya dyan, umalis ka na at huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang nakaparadang sasakyan na may tinted na bintana, tahimik na nanonood si Isabel. Isang ngiti ng tagumpay ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakikita niya ang bawat galit na salitang binitiwan ni Celeste. Ang plano niya ay gumagana ng perpekto. Tinalikuran na siya ni Celeste. Bawat hakbang nito palayo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Naiwan si Marco, nakatayo sa gitna ng daan, basang-basa sa ulan na lalong lumalakas. Ang lamig na kanyang nararamdaman ay hindi mula sa ulan,
kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. 10 taon na ang nakalipas, iniwan niya si Celeste. Ngayong gabi, sa ilalim ng parehong langit na naging saksi sa kanilang nakaraan, naramdaman niya na iniwan siya ni Celeste at sa pagkakataong ito, alam niyang wala nang balikan. Basang-basa at talunan. Ganoon ang pakiramdam ni Marco pag uwi niya sa mansyon. Ang bawat patak ng tubig na pumipiga mula sa kanyang damit ay tila isang patak ng kanyang nawalang dignidad. Pagpasok niya sa malawak na sala, nadatnan niya si Isabel, nakaupo sa isa sa mga puting sopa, kalmadong nagbabasa ng isang fashion magazine. Tila ba'y wala itong kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa labas at sa loob niya. Ngunit nang itaas nito ang kanyang tingin, alam ni Marco na tapos na ang pagpapanggap. Ang mga mata ni Isabel ay malamig, matalas, at puno ng isang nakakakilabot na determinasyon. "So how did your little reunion go?" Tanong nito. Isinasara ang magazine at ipinapatong sa mesang gawa sa salamin. Ang boses niya ay walang bahid ng selos. Ito ay boses ng isang taong nagtatanong tungkol sa isang business transaction. Hindi sumagot si Marco. Dumiretso siya sa minibar para magsalin ng alak. Kailangan niya ito. "Nakita ko kayo." Pagpapatuloy ni Isabel, tumatayo at dahan-dahang lumalapit sa kanya. "Nakita ko kung paano kanya ipinagtabuyan na parang isang basang aso. Masakit ba, Marco? Na kahit anong yaman mo, para sa kanya, basura ka pa rin?" Hinarap siya ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Bakit mo ginagawa to, Belle? Bakit mo kailangang idamay ang anak niya?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Isabel. "Anak niya? O anak ninyo? Marco, hindi ako tanga. Sa tingin mo ba hindi ko napapansin? Ang mga pabulong mong tawag, ang pagpunta mo sa music school na, yon. Pinoprotektahan ko lang kung ano ang sa akin. Sa'yo? Wala kang pag-aari dito, Belle. Pati ako." "Talaga ba?" Hamon ni Isabel. Dumiretso ito sa isang drawer sa ilalim ng bar at may kinuha mula roon. Isang brown na envelope. Inihagis niya ito sa ibabaw ng bar counter. "Buksan mo." Nanginginig ang kamay ni Marco habang binubuksan ang envelope. Sa loob, mga kopya ng dokumento, mga bank statement, isang deed of sale, mga pirma. Ang mga ito ang ebidensya ng isang malaking transaksyon na ginawa niya 5 taon na ang nakakaraan. Ang under the table, nakasunduan na nagpanalo sa De Leon Corp. Ng pinakamalaki nitong kontrata, ang kasunduang nagluklok sa kanya sa posisyon bilang Vice President. Ang kasunduang maaaring magpakulong sa kanya habang buhay para sa bribery at economic sabotage. Paano mo nakuha to?" Halos pabulong na tanong ni Marco. "Hindi na yan mahalaga." Sagot ni Isabel, ang kanyang boses ay kasing talim ng patalim. "Ang mahalaga, ito ang pagpipilian mo, Marco. Sa gabi ng gala, aakyat ka sa entablado. Tatawagin mo ang pangalan ni Angela Reyes. At habang iniaabot mo ang tropeo, gagawa ka ng isang speech. Isang speech na magpapahiwatig sa lahat na ang ina ng batang ito ay isang oportunista. Isang babaeng ginamit ang anak para lang makalapit muli sa'yo. Sisirain mo ang reputasyon niya sa harap ng lahat." "Hindi ko gagawin yan," mariing sabi ni Marco. "Kung hindi," sabi ni Isabel, kinabukasan, ang envelope na ito ay nasa lamesa na ng Department of Justice at lahat ng ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa buong mansyon. "Lahat ng pinaghirapan mo, mawawala at makukulong ka, Marco, habang buhay." Tinitigan ni Marco ang kanyang asawa at ang nakita niya ay isang ganap na estranghera. Ang babaeng minahal niya o inakala niyang minahal niya ay isang ahas. At ngayon, ang kamandag nito ay nakatutok na sa kanya. Wala siyang pagpipilian. Anumang daan ang kanyang piliin, parehong patungo sa impyerno. Nakatayo si Celeste sa labas ng kwarto ni Angela. Pinagmamasdan ng kanyang anak sa siwang ng pinto.
Nakaupo ito sa harap ng keyboard, ngunit hindi ito tumutugtog. Ang mga daliri nito ay nakapatong lang sa mga teklado at ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan. Ang tawag mula sa abogado ng komite ay tila isang bombang sumabog sa kanilang tahimik na buhay. Under review. Concerns regarding family background. Eligibility under question. Pagkatapos ng tawag na yon, hindi na nagsalita si Angela. Tumango lang ito, pumasok sa kanyang kwarto at umupo sa harap ng kanyang piano. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o iyak. Pumasok si Celeste sa silid, umupo sa tabi ng anak at niyakap ito. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. "Mommy, paano kung hindi na nila ako payagang manalo?" Bulong ni Angela, ang boses ay puno ng takot. "Shh! Anak, manalo o matalo, hindi yan ang mahalaga," sabi ni Celeste, kahit na ang sarili niyang puso ay dinudurog ng parehong takot. "Ang mahalaga, ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya. Iparinig mo sa kanila kung sino ka." Ngunit sa kanyang isipan, nararamdaman niya ang kabaligtaran. Mahalaga ito. Ito ang pangarap ni Angela. Ang pangarap na binuo nila mula sa mga kakarampot na kita sa paglalako ng kakanin. At ngayon, winawasak ito ng isang aninong hindi man lang nila masuntok. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na naramdaman ni Celeste ang ganap na kawalan ng pag-asa. Ang pakiramdam na kahit anong sipag, kahit anong katatagan, may mga laban pa ring hindi niya kayang ipanalo. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Nabigo siyang protektahan ang kaisa-isang yaman niya. Kinagabihan, matapos niyang patulugin si Angela, pumasok siya sa kanyang sariling kwarto at nilak ang pinto. Doon, sa dilim, sa wakas ay bumigay siya. Walang tunog. Mga luhang tahimik na dumaloy mula sa kanyang mga mata. Mga luha para sa kanyang anak. Mga luha para sa kanyang sarili. Mga luha para sa buhay na buong akala niya ay naayos na niya. Dumating ang gabi ng gala. Sa isang marangyang suite ng hotel, tinitingnan ni Marco ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang taksido ay perpekto ang pagkakatahi. Ang kanyang buhok ay maayos ang pagkakasaklay. Sa labas, mukha siyang tagumpay. Ngunit sa kanyang mga mata, ang nakikita niya ay isang kaluluwang na sa bingit ng pagkawasak. Papunta siya sa kanyang sariling bitayan. Samantala, sa backstage ng isang malaking teatro, inaayos ni Celeste ang ribbons sa buhok ni Angela. Si Angela ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida, tila isang anghel. "Huwag kang matakot, anak," bulong ni Celeste. Hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ng anak na nanlalamig. "Kalimutan mo ang lahat. Ang mga tao, ang mga hurado, ang premyo." Tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak. "Pag-akyat mo dyan, tumugtog ka para sa sarili mo. Tumugtog ka ng buong puso." Ang liwanag ng spotlight ay nakakasilaw. Nang tawagin ang pangalan ni Angela Reyes, ang buong teatro ay pumalakpak. Ngunit para sa kanya, ang palakpak ay tila ugong lamang na nagmumula sa malayo. Habang naglalakad siya patungo sa grand piano, sa gitna ng entablado, ang tanging nasa isip niya ay ang huling sinabi ng kanyang ina. "Tumugtog ka ng buong puso." Umupo siya, at sa isang iglap, nawala ang lahat. Nawala ang daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya. Nawala ang mga hurado sa unang hilera. Nawala ang bigat ng mga problemang hindi niya naiintindihan. Ang natira na lamang ay siya at ang 88 teklado sa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim at nagsimula. Ang musikang dumaloy mula sa kanyang mga daliri ay hindi na ang parehong piyesa na narinig ni Marco sa music school. Ito ay may parehong nota, ngunit iba na ang kaluluwa. Ang dating lungkot sa simula ay napalitan ng isang matinding pighati. Ang determinasyon sa gitna ay naging isang sigaw ng paglaban. At ang matagumpay na pagtatapos ay naging isang tanong,
Isang tanong na puno ng pag-asa, ngunit may bahid ng sakit. Ang bawat nota ay isang patak ng luha. Ang bawat chord ay isang salita. Isinalaysay niya ang kwento ng kanilang buhay, ang kwento ng isang inang lumaban at ng isang anak na nangangarap sa gitna ng unos. Nang matapos siya, ang buong teatro ay nabalot ng isang saglit na katahimikan. Isang katahimikang mas malakas pa kaysa sa anumang palakpakan. Pagkatapos, tila nagising ang lahat at ang buong lugar ay halos yumanig sa lakas ng paghanga. Nagtayuan ang mga tao, sumisigaw ng bravo, habang ang ilan ay nagpapahid ng luha. Sa kanyang upuan sa audience, si Celeste ay umiiyak ng walang tunog. Hindi dahil sa galing ng kanyang anak, kundi dahil narinig niya ang kwento sa likod ng musika. Narinig niya ang sakit, ang pag-asa, ang lahat ng emosyong hindi masabi ni Angela sa salita. Sa kabilang banda, sa madilim na sulok sa gilid ng entablado, si Marco ay nakatayo na parang isang estatwang binuhusan ng semento. Ang bawat nota na pinakawalan ni Angela ay isang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Ang musika ay hindi lang isang pagtatanghal. Ito ay isang salamin. Isang salamin na ipinakita sa kanya ang halimaw na nilikha niya mula sa kanyang mga pagkakamali. And now, sabi ng host sa entablado, to present our most prestigious award, the Young Musician of the Year, please welcome the Vice President of De Leon Corporation, Mr. Marco De Leon. Parang naglalakad sa panaginip si Marco paakyat sa entablado. Ang palakpakan ay para sa kanya, ngunit pakiramdam niya ay mga bato ang ibinabato sa kanya. Hawak niya ang isang magandang tropeo na gawa sa kristal, ngunit sa kanyang mga kamay, ito ay tila 1,000,000 tonelada ang bigat. Nakatayo na si Angela sa kanyang tabi. Ang mukha ay puno ng pag-asa at kaba. Sa audience, nakita niya ang mga mata ni Celeste, nakatitig sa kanya, isang tingin na nagtatanong. At sa VIP section, nakita niya si Isabel, nakangiti. Isang nangiting nagpapaalala sa kanya ng kanilang kasunduan, ng kanyang sentensya. Lumapit si Marco sa mikropono. Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa nakahandang speech sa teleprompter. Ngunit hindi ang mga salitang yon ang nakita niya. Ang nakita niya ay ang mukha ni Celeste. 10 taon na ang nakakaraan. Puno ng tiwala. Ang mukha ni Angela sa music school. Puno ng pangarap. Good evening, panimula niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. We are here tonight to celebrate talent, to celebrate dreams. Tumingin siya sa tropeo na hawak niya. Ang tropeong ito ay simbolo ng tagumpay. Isang tagumpay na pinaghirapan, na pinagpaguran. Bigla siyang tumigil. Ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa audience at tumitig ng diretso kay Angela, ang kanyang anak, ang kanyang dugo. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob niya ang nabali. Ang pader ng kasinungalingan, ng takot, ng pagmamataas, lahat ay gumuho. Pero ang tagumpay, minsan ay may kaakibat na kasinungalingan. Pagpapatuloy niya, hindi na binabasa ang script. Ang buong teatro ay biglang tumahimik. Ang mukha ni Isabel sa audience ay biglang nanigas. Ang nanalo ng parangal na ito ngayong gabi? Tumingin siya sa audience, hinanap ang mga mata ni Celeste. Ay, ang anak ko. Si Angela Reyes, ang anak na tinalikuran at iniwan ko 10 taon na ang nakakaraan. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig sa buong teatro. Si Angela ay napatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito. Si Celeste ay napatayo, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Hindi pa tapos si Marco. Ngayong nasimulan na niya, ibubuhos na niya ang lahat. Ang De Leon Corporation, ang kumpanyang kinakatawan ko, ay itinayo sa pundasyon ng tagumpay. Sabi niya, ang kanyang boses ay lumalakas, puno ng sakit at pagsisisi. Ang sarili kong tagumpay,
ay itinayo sa pundasyon ng isang kasinungalingan, sa pundasyon ng isang pagnanakaw. Tumingin siya ng diretso kay Celeste. Celeste, ang perang nawala sa'yo, 10 taon na ang nakalipas. Ang perang minana mo sa iyong ina. Hindi iyon nanakaw. Kinuha ko. Iyon ang ginamit kong puhunan para simulan ng buhay na ipinagmamalaki ko ngayon. Ang huling pag-amin na yon ay isang bombang sumabog sa katahimikan. Si Isabel ay namutla na parang papel. Si Celeste ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang sakit ng isang lumang sugat ay muling nanariwa. Inilapag ni Marco ang tropeyo sa ibabaw ng lectern. Hindi niya ito karapat-dapat hawakan. Humarap siyang muli kay Angela. Ang luha ay malaya nang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Ang lahat ng bigat ng 10 taon niyang pinasan ay unti-unti nang nawawala. Napapalitan ng isang masakit, ngunit mapagpalayang katotohanan. Patawad anak, bulong niya. Sapat lang para marinig ng mikropono. Patawarin mo si Papa. Pagkasabi noon, tumalikod siya. Naglakad siya pababa ng entablado. Nilagpasan ang mga naguguluhang host at stage crew. Naglakad siya palabas ng teatro, papalayo sa mga kamera, papalayo sa mga matang mapanghusga, papalayo sa buhay na kanyang winasak. Naiwan sa entablado ang isang tropeyong walang kumuha, isang katotohanang isiniwalat, at isang pamilyang winasak at binubuo sa parehong gabi. Ang pagsabog sa teatro ay nag-iwan ng lindol na yumanig sa mundo ng mga De Leon at Reyes. Ang huling pagtatapat ni Marco ay naging headline sa bawat pahayagan at trending topic sa social media sa loob ng maraming linggo. Isang montage ng mga pangyayari, ang mabilis na nagdaan sa mga sumunod na buwan. Ipinakita sa mga balita ang pagbagsak ng stocks ng De Leon Corporation, ang pag-alis ni Isabel Suarez de Leon sa bansa, dala ang kalahati ng natitirang yaman ni Marco bilang divorce settlement, ang pagbaba ni Marco sa kanyang posisyon at ang pagharap niya sa mga kasong isinampal laban sa kanya. Nawala sa kanya ang lahat, ang pera, ang kapangyarihan, ang pamilya. Sa kabilang banda, ang kwento ni Celeste ay naging inspirasyon. Matapos malinis ang kanyang pangalan mula sa mga paninira, dumagsa ang suporta para sa Celeste Mart. Ang publiko, na naantig sa kanyang kwento ng katatagan, ay ginawa siyang simbolo ng lakas ng isang babae. Dumami ang kanyang mga branch. Ang negosyong itinayo niya mula sa abo ay naging isang maliit na imperyo. Ngunit ang mga tagumpay na yon ay tila walang kulay dahil sa kanilang tahanan sa Tondo, may isang sugat na kailangan pang maghilom. Isang hapon, ilang buwan matapos ang gabi ng gala, nadatnan ni Celeste si Angela sa kanilang sala. Nakaupo ito sa harap ng lumang keyboard, ang pinakaunang instrumentong ibinigay niya rito. Anak, bakit yan ang gamit mo? Tanong ni Celeste. Nandyan naman ang piano mo. Tumingin si Angela sa ina. Isang nangiting matamlay ang nasa kanyang labi. Naalala ko lang po, Mami. Dito po nagsimula ang lahat, di ba? Umupo si Celeste sa tabi niya. Alam niya ang nasa isip ng anak. Mula ng gabing iyon, hindi na nila pinag-usapan ang tungkol kay Marco. Ngunit ang presensya nito, ang katotohanan ng kanyang pag-iral, ay isang aninong laging naroon. Galit ka ba sa kanya? Mahinang tanong ni Celeste. Umiling si Angela. Hindi po. Hindi ko po alam. Tumingin ito sa kanyang mga kamay. Naiintindihan ko po kung bakit galit kayo. Pero hindi ko po maintindihan kung paano ko siya kamumuhuyan. Hindi ko naman po siya kilala. Niyakap ni Celeste ang anak. Sa mga salitang iyon, naintindihan niya ang lahat. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong nagkasala. Ito ay para rin sa sarili, para makalaya. Iyon ay isang bagay na sabay nating aalamin, anak. Bulong ni Celeste. Makalipas ang ilang buwan, isang maaraw na Sabado. Sa isang maliit na community center sa puso ng Tondo, ang dating bakanting lote sa tabi ng Celeste Mart, masayang nagtuturo si Angela
ng mga basic piano lessons sa mga bata. Ito ang kanyang proyekto. Isang paraan para ibahagi ang biyayang natanggap niya. Tumingin si Celeste mula sa bintana ng kanyang opisina. Ang puso niya ay puno ng pagmamalaki. Sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, isang lalaki ang tahimik na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Simple lang ang kanyang kasuotan. Isang puting t-shirt at pantalong maong. Mas payat siya ngayon. May mga guhit na ng pagod sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong kapayapaan. Si Marco. Hindi siya lumalapit. Nananatili lang siyang nanonood mula sa malayo. Tila isang anino na kontento nang masilayan ang liwanag na hindi na niya maaaring maging parte. Naramdaman ni Celeste ang kanyang presensya. Kumuha siya ng 2 bote ng malamig na tubig mula sa ref at lumabas para puntahan siya. Hindi nagulat si Marco nang makita siya. Isang maliit na ngiti lang ang isinukli nito. "Hanggang kailan ka tatayo dyan?" Tanong ni Celeste. Iniabot ang isang bote ng tubig. "Sapat na sa akin ang makita siyang masaya," sagot ni Marco. Tinanggap ang tubig. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan sa pagitan nila. Hindi awkward, kundi puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. "Ang yaman na hinanap mo noon. Winasak ka," sabi ni Celeste, nakatingin sa mga batang tumatawa sa loob ng center. Tumingin din si Marco doon. Nakita niya ang ngiti sa labi ni Angela. Nakita niya ang kinang sa mga mata nito. At sa wakas, naintindihan niya. "Alam ko," mahinang sagot ni Marco. "Matagal kong hinanap ang yaman sa maling lugar. Ang tunay na yaman, Marco," sabi ni Celeste, "ay ang kapayapaan ng kalooban. Ang makatulog ka sa gabi nang walang bigat sa iyong dibdib." Tumingin siya kay Marco. "Panahon na para hanapin mo yon." Tumango si Marco. "Salamat, Celeste." Uminom siya mula sa bote at pagkatapos ay inabot ito pabalik kay Celeste. Isang simbolikong pagtatapos. "Paalam, Celeste." "Paalam, Marco." Tumalikod na si Marco at nagsimulang maglakad palayo, papalubog sa karamihan ng mga tao sa tondo. Wala siyang dalang sasakyan. Wala siyang anumang ari-arian. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga balikat ay magaan. Ang kanyang paglalakad ay may direksyon, kahit hindi niya pa alam kung saan ito patungo. Pinanood siya ni Celeste hanggang sa maglaho siya sa paningin. Hindi siya masaya, hindi rin siya malungkot. Payapa. Iyon ang salita. Ngumiti siya. Isang tunay at malayang nangiti. Humarap siya at naglakad pabalik sa community center, pabalik sa ingay ng musika, pabalik sa kanyang anak, pabalik sa kanyang tunay na yaman. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, titulo, o panlabas na anyo. Maaaring iwan ng isang tao ang responsibilidad at magmaang-maangan na nanalo siya sa buhay. Ngunit darating ang araw na haharapin niya kaya niya ang bunga ng sariling pagpili. Ang iniwang babae, sa halip na gumuho, ay piniling bumangon, tahimik, marangal, at puno ng determinasyon. At ang batang lumaki sa kakulangan ng ama ay naging patunay na ang tamang pagpapalaki at pagmamahal ay mas mahalaga kaysa presensya ng isang taong walang paninindigan. Sa huli, ang may masamang intensyon ay nauuwi sa hiya at pagsisisi, habang ang nagtiis ng tapat ay ginagantimpalaan ng kapayapaan at tunay na kaligayahan. Para sa inyo na nakikinig ngayon, ano ang pananaw ninyo sa ganitong uri ng muling paghaharap matapos ang maraming taon? Kung kayo ang nasa ganitong sitwasyon, pipiliin ba ninyong ipakita ang tagumpay ninyo? O manahimik at hayaang magsalita ang inyong buhay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa sandaling ito. Kumusta kayo? At may pinagdadaanan ba kayong nais ilab? Malaya kayong magbahagi sa comments. Nandito kami, nakikinig, at tunay na nagpapahalaga sa bawat isa sa inyo.